Sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit si XRP ay may malaking posibilidad na patuloy pang tumaas ang kanyang presyo sa mga susunod na buwan o taon. Oo mga ka-crypto, kahit medyo tahimik siya ngayon at halos walang galaw ang kanyang presyo, may mga solid na dahilan kung bakit naniniwala ang ilang mga eksperto at supporters na si XRP ay handang sumabog pataas. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ang kakaibang disenyo ni XRP kung saan unti-unting nauubos ang kanyang supply at kung paano ito nakakaapekto sa kanyang value. Alamin din natin ang kanyang papel bilang global bridge asset at kung paano po siya lumalaban sa mga stablecoin at kahit sa mga bagong digital currencies ng mga central banks. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit nga ba sinasabing deflationary itong si XRP? Ang ibig sabihin po ng deflationary ay unti-unti siyang nauubos o nababawasan habang tumatagal. Unlike kay Bitcoin na may mining process, si XRP ay hindi po namimina. Lahat ng 100 billion na tokens niya ay pre-issued na at nailabas na sa simula pa lamang. Pero hito po ang kakaiba kay XRP. Sa tuwing may nagaganap na transaction gamit siya, may maliit na portion ng token ang nasusunog. Oo, literal na nawawala ito sa sirkulasyon. Halimbawa, kada transaction, mga 0.0001 or 40 digits 1 XRP ang nabubura o nasusunog. Simple man ito na tignan, pero sa dami po ng transactions na nangyayari araw-araw, unti-unti ring lumiliit ang kabuuang supply. Kaya ayon po sa opisyal na data, mahigit 13 million XRP na ang permanenteng nawala mula sa sistema simula ng ma-launch ito. Ibig sabihin ay habang ginagamit po sa XRP, nawawala rin siya. Wala rin siyang system para magdagdag ng bagong supply. Kaya over time, lumiliit po talaga ang kanyang bilang. Ngayon ay ano po ang epekto ng pagliit ng supply ni XRP? Kapag ang isang bagay ay limited o kakaunti pero ginagamit ng maraming tao, natural na tumataas po ang kanyang value. Ganito po ang basic na konsepto ng supply and demand. Kapag maraming demand pero kokonti ang supply, mas lumalakas po ang presyo. Ito ang sinasabi ng ilang researcher at saka XRP enthusiast na habang lumalaki ang paggamit sa kanya, mas marami ang transactions, mas maraming XRP ang nasusunog. Ibig sabihin, habang lumilipas po ang panahon, mas kumakaunti si XRP, kaya mas nagiging mahalaga siya. Pero may mga critics din na nagsasabi na maliit lang daw ang epekto nito dahil halos 100 billion pa rin ang supply kahit may mga burn mechanism. Sa madaling salita, parang butil lang daw ng buhangin ang nawawala. Pero ayon sa mga supporters, hindi ito dapat baliwalain dahil sa long term, kapag millions of people na ang gumagamit kay XRP araw-araw, mas lalaki rin ang nababawasan sa supply. At dito na po papasok ang tinatawag na supply shock. Ngayon ay paano po siya ginagamit bilang global bridge asset? Yan. Isa po sa nagpapalakas ng value ng XRP ay ang kanyang utility o gamit sa totoong mundo. Sa XRP ay hindi lamang po basta-bastang token. Isa po siyang bridge asset. Ibig sabihin, siya ang tulay sa paglipat ng pera mula sa iba't ibang bansa, currency o financial system. Kaya niyang magpadala ng fiat money, crypto, commodities, stocks at kahit loyalty points sa isang network lang. Ayan po ang XRP Ledger. At ang pinakaastig dito ay mabilis po siya at halos libre. Ang isang transaction kay XRP ay umaabot lang ng 3 to 5 seconds at ang bayad halos wala, kung saan ay nasa 30 digits 2 na lamang. Kaya i-compare mo po yan
sa SWIFT na minsan ay inaabot po ng 3 araw or 3 days. At meron po siyang bayad na umaabot ng hanggang $50 kada transaction. Kaya mahal. Ngayon ay paano po siya nakikipagsabayan sa ibang mga digital currencies? Yan, or paano po siya nakikipag-compete? Hindi lang dahil basta mabilis at mura si XRP. Meron din po siyang interoperability features. Ibig sabihin, kaya po niyang gumana sa iba't ibang blockchain. Isa sa mga project na nagtutulak nito ay ang integration kay Axelar. Dahil dito, mas nagiging flexible po itong si XRP. Mas lumalakas po ang kanyang liquidity at mas madali po siyang gamitin kahit saan. Dahil dito ay kayang-kaya niyang makipagsabayan sa mga centralized stablecoins tulad po ni USDC at mga digital currency ng mga central banks or CBDC. At ang edge po ni XRP ay decentralized siya. Mas mura ang kanyang fees at mas malawak ang pwedeng paggamitan. Ngayon is ano po ang posibleng mangyari sa presyo ni XRP? Sa ngayon si XRP po ay nasa presyong mga $2.30. Bumaba man siya ng 1.65% nitong nakaraang 24 oras, marami pa rin po ang naniniwala na meron siyang potensyal na tumaas ng todo sa hinaharap. Lalo na kung dumami pa ang gumagamit sa kanya bilang global bridge asset. Mas maraming transactions, mas maraming XRP ang masusunog. At kung bigla ring sumipa ang demand habang patuloy ang pagbaba ng supply, boom! Supply shock. Sa panahong yon, mahirap nang makabili ng XRP sa murang halaga dahil magiging scarce na po siya or kakaunti pero maraming may gusto. At ayan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Para sa atin na nag-i-invest dito kay XRP, magandang pag-isipan po natin kung gaano po kalaki ang potensyal ng isang token na may deflationary model at saka real world use case. Kung tama ang mga analyst at tuluyan ngang magkakaroon ng supply shock sa XRP, ang mga maagang nakabili ay posibleng makinabang ng malaki. Ibig sabihin kung ngayon pa lang ay may hawak ka na kay XRP, pwedeng lumaki ang value ng holdings mo habang tumatagal. Hindi naman natin sinasabi na guaranteed ito. Pero sa mundo ng crypto, importante po ang fundamentals. At sa ngayon ay solid ang fundamentals ni XRP. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, si XRP ay isa po sa mga undervalued na crypto ngayon. Tahimik po siya. Hindi flashy gaya ni Bitcoin or Ethereum. Pero steady. May malinaw po siyang role sa financial system, ang maging tulay ng pera sa iba't ibang anyo at bansa. At ang deflationary mechanism po niya ay genius. Parang maliit na bagay lang, pero habang tumatagal, para po siyang isang time bomb. Maaaring bigla na lang na mag-surge kung sakaling sumabay ang demand. Pero syempre, wag po tayong basta magpadala sa hype. Research pa rin at aralin ng mabuti bago po tayo mag-invest. At wag po nating kalimutang mag-diversify ng ating portfolio. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.